panahon ngayong umaga po ng November 16, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang bagyo na nandito po sa loob ng ating area of responsibility. Ang bagyong Ophel ay malayo na po dito sa atin at nagbabanta na mag-landfall sa susunod na mga oras dyan po sa may Taiwan. At ang bagyong Pepito na malaking banta po ngayon dito sa ating bansa ay nasa layo po ngayon ng 256 km east ng Borongan sa may Eastern Samar. Nataglay po ang lakas ng hangin na umaabot na po sa 205 km per hour. Base po yan sa datos ng Joint Typhoon Warning Center. Ngayong madaling araw hanggang mamayang tanghali po ay kikilos yan pa west-northwestward sa bilis po na 25 km per hour. At mamaya po by early afternoon, posible ulit yan na lalakas habang nasa silangan na po ng Northern Samar at maabot na niya ang intensity peak na 230 km per hour. Base po sa datos ng Joint Typhoon Warning Center, maituturing na po yan na super typhoon bago mag-landfall mamayang gabi around 11 to 12 midnight dyan po sa may Catanduanes. At bukas ng madaling araw hanggang bukas ng gabi ay dadaan o kaya po ay dadapli sa may Camarines Provinces, posible rin na tatama dyan sa may Polillo Island. At bukas ng gabi magsimula na po yan na tawidin ang ating bansa, posible ang mula Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet at La Union o kaya po ay tatawid sa may Central Luzon kung bababa po ang track nito. Kaya patuloy po natin na yan nababantayan dahil posible pa ang mga biglaang pagbabago lalo na at nandyan pa rin sa may karagatan at nananatili pa rin na nasa cone of uncertainty ang malaking bahagi ng Northern Luzon, buong Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Northern Samar. At sa lagay naman po ng ating panahon, mamaya ay asahan naman natin ang pagsikat ng araw sa malaking bahagi ng ating bansa mula dito sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero dahil po kay bagyong Pepito ay asahan natin ang cloudy skies with isolated light to heavy rains dyan na po sa may Bicol Region at Eastern Visayas at posible na itaas ang wind signal number 3 sa may Northern Samar at Eastern North portion ng Eastern Samar. At sa paglapit pa ng bagyo sa ating kalupaan ay posibleng itaas ang wind signal number 5 kaya maghanda po tayo dahil malakas na bagyo ang bagyong si Pepito. Signal number 2 po sa may eastern portion ng Northern Samar, sa may Mapanas, Gamay, Palapag, Lapinig, Silvino, Lobos, Laoang, Katubig, Las Navas, Pambuhan, Mondragon, San Roque, Catarman, Lope de Vega at maging po sa northern portion ng Eastern Samar sa may Arteche, Oras, San Policarpo, Dolores, Tipapad, Maslog, Canavid, maging po sa northern east portion ng Samar sa may San Jose de Buwan at Matugiano. Now, signal number 1 sa may Aurora, Quezon, the eastern portion ng Laguna, sa may Santa Maria, Fami, Sinilwan, Pangil, Mabitac, Pakil, Paete, Kalayaan, Lumban, Cavinti, Luciana, Pagsanhan, Santa Cruz, Magdalena, Mahayhay, Liliw, Nagcarlan, San Pablo City, Rizal, maging po sa may Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate, maging po sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, the rest of Eastern Samar, at sa nalalabing bahagi ng Samar at Biliran. At sa atin naman pong mabaybayin dahil kay bagyong Pepito ay bawal po muna ang papalaot sa seaboard ng Eastern Samar, Eastern seaboard ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Southern seaboard ng Northern Samar, maging po sa Camarines Sur seaboard, or dahil ang mga alon dyan ay posible po naaabot hanggang po sa 5 to 8 meters height. At maalon din sa mga baybayin ng Dinagat Islands, Surigao del Sur, Siargao Islands, Batanes seaboard, silangang baybayin ng Northern Luzon at silangang baybayin po ng Central Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po naaabot hanggang sa 3 to 4 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan muna natin ang papalaot yan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang